Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Kulas. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sorsogon. Ang lahat ng tao merong sari-sariling lakas at kahinaan, maging mga kakayanan na wala sa iba. Ngunit kung ang kakayanan na meron ka ay ipinapagamit sa iyo ng iba para sa kanilang sariling interes, susundin mo ba sila? Nang mga panahong ito, 30 taong gulang na ang binatang si Kulas. Nakatira ito sa syudad. Magaling na magmasahe at manghilot dahil dati itong nagtatrabaho bilang masahista. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagsara ang pinagtatrabahuhan nito. Nawalan siya ng hanap buhay at hindi nakabayad sa bahay na nirerentahan. Kaya naman napagpasyahan na lamang na umuwi sa probinsya na kinalakhan ng nanay upang doon manirahan at maghanap ng trabaho. Nang makarating naman si Kulas sa bayan, kagad itong sinalubong ng pinsan na tawagin na lang natin sa pangalang Juan. Halos 10 taon din na hindi nakauwi ang binata sa bayan, kaya naman sabik itong makita ang pinsan. Maging ang tiyahin nitong si Aling Estreng, na kapatid sa ama ng ina, na namayapa na 4 na taon na ang nakalilipas. O pinsan, parang ang bilis ng panahon na. Tumatanda na tayong binata. Parang kailan lang noong dumalaw ka rito sa bayan natin . Wika ng pinsang si Juan. Aba, oo nga . Mabuti nga tinanggap niya pa rin ako ni Tia Estreng. O teka, nasa na nga ba si Tia? Tanong ni Kulas. Hanggang sa isang matabang babae ang lumabas mula sa bahay. May dala-dala pa itong sandok. Nagagalak itong lumapit para yakapin si Kulas na kanyang pamangkin. Naku, mabuti naman at umuwi ka rito sa atin. Hayaan mo at ipagluluto kita ng masasarap. Mukhang nangayayat ka yata sa syudad . Kumakain ka ba ng mabuti doon? Tanong ni Tia Estreng. Napakamot na lamang sa ulo si Kulas. Ayun nga po yung problema ko, Tia . Nawalan ho ako ng trabaho kaya napauwi ako rito. Bala ko sanang dumito na lang muna at dito na lang maghanap ng trabaho . Tugon ni Kulas. Ay naku insan, pwede kitang matulungan dyan sa problema mo. Marunong ka bang magsaka? Nangangailangan ng mga tauhan sa palayan ni Don Andres. Bukas na bukas isasama kita roon . Ay oo nga iho, doon ka na lang muna magtrabaho habang wala ka pang nakikitang iba na pwedeng pagkakitaan. Medyo hindi nga lang kalakihan yung pasahod, pero pwede na yun iho. Ganun ho ba? O sige insan, ayos ako dyan. Kailangan ko rin kasing makaipon kagad para makapag-apply na kagad ako ulit ng trabaho sa syudad. Teka, ano nga ba ulit yung trabaho mo roon? Tia, masahista po ako doon. Aba, totoo ba yun iho? Di magaling kang magmasahe. Mamaya nga, masahihin mo yung likod ko. Napapagod na yung katawan ko kagagawa rito sa bahay. Ni hindi man lang ako tinulungan ng batugan mong pinsan na yan. Ay naku, sinanay talaga. Sige po, Tia. Ako na po yung bahala sa masakit niyong likod mamaya.
Pag-uusap ng kaanak. Nang ibabaw naman ng tawanan sa tatlo, masaya si Kulas na muli siyang napadpad sa kanilang probinsya. Mabuti na lang at nariyan ang kanyang tiya Estreng at Juan. Makalipas ang ilang araw, sa sakahan ni Don Andres, katanghali ang tapat na ngunit nagsasaka pa rin ang mga kalalakihan sa palayan. Kasama na rito ang magpinsang Kulas at Juan. Ilang araw na rin ang nakalilipas nang dumating si Kulas sa bayan. Madali lang din itong natanggap sa sakahan ni Don Andres, kagaya ng sinabi ni Juan. Tahimik lamang nagsasaka ang magpinsan nang biglang bumagsak sa putikan ang isa nilang kasamahan. Naku po, si Mang Robert. Wika ni Juan. Nagsilapitan sila upang tulungan si Mang Robert na madala sa lilim ng puno ng mangga. Kagaya ng iba, sumama na rin si Juan at Kulas na mga nag-uusisa kung bakit bigla na lamang itong natumba. Nakita nilang may ilan sa mga kasamahan nila ang pinapaypaya ng matanda, habang ang iba naman hinihilot ang braso at binti nito. Mawalang galang na po. Ano po bang nangyari sa kanya? Tanong ni Juan kay Randy, nakasama rin nila sa sakahan. Ayun, natumba na lang bigla. Ilang araw na rin kasing walang pahinga si Mang Robert. Nagkasakit kasi ang apo niya at kailangan nila ng pera para madala sa ospital yung bata. Kaya yan, sa kagustuhan niyang kumita ng malaki, sinagad na ba ng katawan? Tugon ni Randy. Nakakaawa naman pala si Mang Robert, no? Kaya nga pinsan, masahihin mo kaya si Mang Robert para naman kahit papano matanggal yung pagod niya? Oo nga no, pwede naman yun insan. O teka, ako na ang bahala. Pag-uusap ng magpinsan. Hinawi ni Juan ang kumpol na mga tao upang makadaan si Kulas. Tabi muna kayo. Dadaan si Kulas. Wika ni Juan. Hindi na nangelam pa ang kanilang mga kasamahan. Hinayaan na lamang si Kulas na hilutin ang katawan ni Mang Robert. Hindi nagtagal. Muling nanumbalik ang lakas nito at nakatayo din kagad upang ipakita sa lahat na maayos na ang kanyang kalagayan. Aba, epektibo nga ang paghilot na ginawa ng pinsan mo, Juan. Wika ni Randy. Sabi ko naman sa inyo magaling tong pinsan ko. Pagmamayabang ni Juan. Sumang-ayon naman sa kanya ang lahat ng naroon. Pati na rin si Aling Ofelia na napadaan lamang na mga oras na yon. Maraming salamat, Kulas, sa uulitin. Wika naman ni Mang Robert. Tumango lamang ang binata bilang tugon. Lumapit sa kanya si Juan. Sa kasiniko ng bahagya ang tagiliran ng binata. Pinsan, magaling ka pala talaga. Akalain mo yun? Wika ni Juan. Konting hilot lang naman yung ginawa ko Tugon ni Kulas. Mabuti na lang nandiyan ka. Kung hindi mo nahilot si Mang Robert kagad, baka lalong nanigas si mga kasukasuan hun. Oo nga Kaya nga dapat may sapat na pahinga yung isang tao, lalo na kung pudpud sa trabaho. Kaya ikaw tulungan natin mamaya si Tia Estreng sa pangunguha ng panggatong. Kakasabi mo lang kanina na dapat may sapat na pahinga. Ikaw, para sa masisipag na tao lang yun Hindi ka kasali dun. Pag-uusap ng magpinsan. Patuloy lamang sa pagbibiroan ng dalawa
Hindi nila napansin na pinagmamasdan na pala sila ng batang si Tino. Anak ito ng isa pa nilang kasamahan. Nagkataon na nautusan ito ng kanyang ina na magdala ng pananghalian sa amang nagtatrabaho. Kinagabihan, tahimik na kumakain sa kusina si Juan, Kulas at Aling Estreng. Matapos matanggap ang arawang sweldo, ibinili kagad ni Juan at Kulas ng bigas at ulam ang pera. Habang ang iba naman tinabi para sa pansariling pangangailangan. Ay naku, kailan kaya tayo makakakain ng masarap? Puro tinapa at gulay na lang yung ulam natin araw-araw. Wika ni Juan. Huwag ka ngang magreklamong bata ka. Pasalamat ka nga at may nakakain pa tayo At saka masarap naman yung tinapa at gulay. Masustansya pa. Tugon ni Tia Estreng. Nay, ang sinasabi ko yung tulad ng lechon na manok o kaya lechon baboy. Yung mga pang-sosyala na pagkain ba? Yung sweldo natin sa sakahan. Kulang pa nga sa pambili ng mga kailangan natin sa bahay. Kung malaki lang talaga yung sweldo natin, dito na din ako mananatili. Patapos ng kumain ang tatlo, nang isang sigaw ang nadinig mula sa labas ng tahanan. Tao po. Tao po. Juan, Aling Estreng. Wika ng lalaki sa labas ng tahanan. Dali-daling lumabas si Juan habang patuloy pa rin kumakain si Tia Estreng sa kusina. Nakita nila si Mang Alfred at ang anak nitong si Tino. Lumapit si Mang Alfred sa kanila. Napansin nila Kulas na inaalalayan nito ang anak. Juan, nakikiusap sana ako sa inyo ni Kulas. Baka sakaling mahilot niyo itong anak kong si Tino. Wika ni Mang Alfred. Manong, ano po bang nangyari sa kanya? Itong bata kasing to umakyat sa puno ng mangga. Nung pababa na sana, nadulas yung paa kaya bumagsak at mukhang nabalian ng braso. Nako, bakit hindi niyo po muna dalhin sa center sa bayan? Bukod sa gabi na at malayo, wala rin kaming sapat na pera, iho. Nakita ko kung paano mo hinilot si Mang Robert noong natumba, kaya sa'yo kami kagad lumapit. Pag-uusap nila. Napakamot ng ulo si Kulas. Hindi nito alam ang isasagot sa mag-ama. Alam niya na tanging pagmamasahe ang kakayanan nito. Ngunit hindi niya maiwasang maawa sa sitwasyon ni Tino. Mang Alfred, mukhang Ibibigay ko na lang yung isa kong inahin na manok sa inyo bilang kabayaran. Sadyang kailangan lang talaga namin ng tulong mo, Kulas. Mabilis na nagbago ang isipan ni Juan sa narinig mula kay Mang Alfred. Ay, ganun ba? Mukhang kayang-kaya yan ni Pinsan Di ba, Insan? Wika ni Juan. Kumikindat-kindat pa ito kay Kulas. Nawala nang nagawa pa kung hindi ang pumayag na hilutin ang bata. Ang pinsan niya na ang sumagot para sa kanya. Hindi na ito nakatanggi, lalo pat naawa na rin siya sa bata. Pwede ko namang hilutin yung braso ni Tino Wika ni Kulas. Naku, maraming salamat, Kulas. O sige anak, ipahilot na natin yung braso mo para gumaling na. Opo, tay. Nang mga oras na yon, naghahalo ang kaba at awa sa kalooban ni Kulas. Alam niya na hindi siya dapat ang gumawa nun dahil wala naman itong kaalaman sa pagpapagaling ng pilay sa braso. Gayunpaman, desidido itong makatulong sa mag-ama.
Kaya ginawa na lamang niya ang kanyang makakaya upang mabawasan ang nararamdamang sakit ni Tino gamit ang paghilot sa parte ng braso nito na may pilay. Ilang minuto ding sinagawa ni Kulas ang paghilot. Maya-maya pa, natapos na rin ito. Dahan-dahang iginalaw ni Tino ang brasong nabalian. Laking tuwa naman ng mag-ama nang makita nitong naitutuwid na muli ng bata ang braso nito. Nako, maraming salamat at ayos na yung anak ko. Wika ni Mang Alfred. Tumayo ito sa nakatayong si Kulas. Niyakap ng mahigpit. Nabigla si Kulas kaya naman hindi na ito nakagalaw. Maraming salamat, Kulas. Hulog ka ng langit dito sa aming baryo. Wika ni Mang Alfred. Inakbayan naman ni Juan ang pinsan na walang imik. Di ba? Ang sabi ko naman sa'yo kayang-kaya yan ng pinsan ko. Paano ba yan? Bukas ko na lang dadalhin dito yung ipinangako kong manok ha. Sa uulitin na lang, Kulas. Napatango na lamang ang binata habang tinatanaw ang pag-alis ng mag-ama. Nang tuluyang makalayo ang dalawa ay siniko ni Kulas si Juan. Aray ko naman. Pinsan, bakit ka ba naniniko bigla? Tanong ni Juan. Ikaw kasi, nakarinig ka lang na bibigyan tayo ng manok, nag-oo ka naman agad. Tugon ni Kulas. Pinsan, manok na yun Parang kanina lang, nangangarap ako ng litsyong manok. Biyaya yun, pinsan. Bawal tumanggi sa biyaya, di ba? O siya, nandyan na yan Basta ikaw ang magluluto nun ha. Aba, huwag kang mag-alala. Baka hindi mo nalalaman Ako yata yung pinakamagaling na matador dito sa baryo. Pag-uusap ng magpinsan. Tumawa na lamang si Kulas bilang tugon sa pagbibiro ni Juan. Muli silang pumasok ng tahanan nang may malaking ngiti sa mga labi. Nagtaka naman si Aling Estreng sa inaakto ng dalawa. Ngunit ipinagsawalang bahala na lamang at nagpatuloy muli sa pagkain ng tinapa. Kinabukasan, linggo ng araw na yon, maagang nagising si Kulas mula sa mahimbing na pagkakatulog nang madinig nito ang boses ni Juan mula sa labas. Napabangon ang binata, lumabas ng tahanan upang usisain ang ingay na kanyang nadidinig. Ganun na lamang ang paggagulat nang bumungad dito ang pila ng mga tao sa harapan ng tahanan. May dala pa ang mga ito ng mga prutas, kaba ng palay, halaman at kung ano-ano pa. Nang makita ng tao si Kulas, halos sabay-sabay ang mga ito na sinasambit ang pangalan ng binata. Baka sa mukha ni Kulas ang pagtataka sa mga nangyayari. Kaya naman nang mahagip ng mata nito si Juan, inutusan niya itong lumapit sa kanya. Juan, ano bang meron? Bakit ang daming tao at kapitbahay natin yung nakapila? May pinamimigay bang ayuda si Tia Estreng? Tanong ni Kulas. Nakita nito ang tiyahin niya na pinapapila ng maayos ang mga tao. Lalo pang kumunot ang noo ni Kulas dahil napansin itong may hawak pang garapon ang babae na may nakasulat na donasyon. Teka, ano ba yung pinsan? Bakit may donasyon pa si Tia? Meron bang namatay? Teka nga, pinsan, kumalma ka muna. Pumasok muna tayo sa loob ng bahay at saka ko sasabihin sa'yo. Wika ni Juan. Kagad nang pumasok ang dalawa sa loob ng tahanan upang pag-usapan ang mga nangyayari.
Pinsan, ito na ang umpisa ng pagyaman natin. Wika ni Juan. Anong pagyaman? Bakit? Nakahukay ka ba ng ginto? O tumama ka sa loto para maging mayaman tayo? Kaya ba may mga nakapila sa labas para manghingi ng balato sa'yo? Tanong ni Kulas. Hindi ako ang nanalo, insan. Ikaw! Teka, anong ako? Hindi naman ako tumataya sa loto eh. Ay nako, insan. Ganito kasi yan. Natatandaan mo ba si Mang Alfred? At yung anak niyang si Tino na hinilot mo kagabi? Oo, bakit? Anong meron sa kanila? Ito kasing si Manong Alfred. Ipinagkalat sa buong baryo yung ginawa mong paghilot kay Tino. Ang sabi pa raw, pinagaling mo yung anak niyang si Tino kaya ayan, dumagsa yung mga tao rito para magpahilot sa'yo. Anong sabi mo? Oo, ang sabi ng mga tao magbibigay daw sila ng donasyon kapalit ng panghihilot mo sa kanila. Teka insan, hindi naman ako albularyo para gawin nila yun ah. Di mula ngayon, isa ka ng albularyo. Pag-uusap ng magpinsan. Tinitigan ng matagal ni Kulas si Juan. Mukhang alam na nito ang gustong mangyari ng pinsan. Napailing na lamang ang binata bago muling nagsalita. Ayoko insan. Hindi ako papayag sa kung anumang balak mo, Juan. Hindi matitiis ng konsensya ko yung manloko ng tao. Tanging pagmamasahe at paghihilot lamang yung kakayahan na meron ako. Hindi ko kayang magpagaling ng may sakit. Hindi ako gumagawa ng himalawan. Pero pinsan, isipin mo, sayang naman. Grasya na yung lumalapit sa atin. Papakawala mo pa ba? Minsan lang dumating yung ganitong pagkakataon sa buhay natin. Ito na yung sagot sa mga problema mo. Hindi mo nakakailanganin pang magpunta pa ng syudad para magtrabaho roon. At isa pa, hindi ka naman manloloko Totoo naman na manghihilot ka, di ba? Paano pinsan? Kung may pumunta na malubhang sakit, kaya ko bang pagalingin yun? Tanong ni Kulas. Dali-dali namang inakbayan ni Juan ang pinsan. Ano ka ba? Ako nang bahala roon. Gagawa na lang tayo ng palusot. Aba, magaling yata ako sa bagay na yun. Wika ni Juan. Napahawak na lamang sa noo si Kulas. Naiipit ito sa sitwasyon na meron siya ngayon. Kung dati pinapangarap niya lamang na magkaroon ng maraming customer para kumita ng malaki. Ngunit ngayon, nangyayari na ito. Kaya nilunok ni Kulas ang natitirang prinsipyo at dignidad na pinanghahawakan niya at tahasang tinanggap ang oportunidad na magpanggap na albularyo katulad ng suhestyon ng pinsan niyang si Juan. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw. Padami ng padami ang pumupunta sa tahanan ni Aling Estreng upang magpagamot at magpahilot. Hindi na nagtrabaho sina Juan at Kulas sa sakahan ni Don Andres. Ipinagpapatuloy na lamang nila ang nasimulang panluloko. Sa paglipas pa ng panahon, nakakasanayan na ito ni Kulas. Kaya naman hindi na rin nakapagtataka na hindi na ito natatakot sa kung anumang ginagawa nila ni Juan. Suportado sila ni Tia Estreng na siyang nagsisilbing tagatanggap ng mga donasyon at regalong ibinibigay ng mga taong pumupunta. Sa kabila ng mga pangyayari sa buhay nila Kulas, isang pares na mga mata na palaging nakamasid sa lahat ng kilos na ginagawa nila. Nang kumalat ang balitang may bagong albularyo sa baryo. Si Samson, kilalang magaling na albularyo sa Karatig Bayan.
Marami na itong natulungan at napagaling na may sakit at ginagambala ng elemento. Alam rin ng lahat sa bayan na may gabay si Samson. Ito ang tumutulong sa kanya upang manggamot ng walang hinihinging kapalit mula sa pasyente niya. Habang nagsisindi ng insenso, katabi ni Samson ang gabay nitong si Esaias, isang itim na duwende. Matagal na panahon na rin ang nakalilipas nang magkaisa ang dalawa sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Esaias, may kakaiba akong nararamdaman sa kulas na yan. Wika ni Samson. Yan bang dayo na yan? Isa siyang huwad. Tugon ng duwende. Totoo bang sinasabi mo? Peke ang kulas na yon? Aba, sa akin ka pa talaga nagduda. Kailanman, hindi ako nagkamali. Alam ko naman yun Esaias, walang dahilan para magsinungaling ka sa akin Pero kung totoong peke ang dayong yun, kailangan nating gumawa ng paraan para matigil na ang kahibangan na ginagawa niya. Ganon ba? Kung hahayaan mo ko, madali lang yan. Wika ng itim na duwende. Tumingin si Samson kay Esaias na ngayon ay naghihintay ng sagot niya. Sa alok nitong tulong sa pinoproblemang dayo. O sige, binibigyan kita ng permiso para gawin ang gusto mo sa dayong yon. Basta wag kang susobra Esaias ha. Makipaglaro ka lang. Wika ni Samson. Napatalo naman sa saya si Esaias. Kagad naglaho na parang bula. Natawa na lamang si Samson sa naging kilos ng gabay. Likas ang pagiging makulit nito at pasaway. Mabait ngunit merong pagkapilyo. Mahilig itong makipaglaro sa mga katulad niyang duwende. Ngunit mas sumasaya ito kapag tao na ang pinaglalaroan. Walang kaide-ideya si Samson sa plano ng gabay o kung ano man ang gagawin nito. Ngunit ang sigurado niya lamang, mabibisto ang kalokohang ginagawa ng dayo. Katulad sa mga nakaraang araw, marami pa rin ang pumipila sa serbisyo ni Kulas. May mga taga-ibang baryo at probinsyang dumadayo pa upang magpagamot sa kanya. Lubusang sinamantala ni Juan at Aling Estreng ang kasikatan ng binata. Nagdagdag pa sila ng ibang pakulo para mas lumaki ang kanilang kita. Meron na silang langis na ibinebenta na sinasabi nilang galing pa sa bundok Banahaw at may dasal ni Kulas ngunit ang totoo. Isa lamang itong ordinaryong langis na nabibili lamang sa bayan. Meron ding ibinebentang mga damit na may tatak na muka at pangalan ni Kulas. Sinasabi pa ng mga ito na kayang pagalingin ni Kulas ang anumang uri ng sakit na dadapo sa katawan ng isang tao basta mag-aalay ang mga ito ng handog at bibili ng kanilang mga langis at ibinebenta. Mula sa bakuran ni Samson, tanaw niya ang pila ng mga gustong magpagamot. Nakasuot pa ang mga ito ng damit na tila nagmumukhang deboto sa tatak nito. Nako, sadyang nahihibang na ang mga yon. Wika ni Samson. Samantala, sa isang parte ng bayan, madidinig ang iyak ni Aling Ofelia dahil sa nangyari sa kanyang anak na si Shelo. Diyos ko po, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Wika ni Aling Ofelia. Natataranta ito habang pinapakalma ang anak na kinukumbulsyon na sa lagnat. Dahil dalawa na lamang sila sa bahay,
humingi ito ng tulong sa kapitbahay nilang si Randy upang dalhin ito sa albularyo. Tulungan mo ako at dalhin natin kay Mang Samson si Shelo. Eh bakit kay Mang Samson? Sa center na lang po natin siya dalhin. Mukhang hindi sakit ang pinanggagalingan ng kumbulsyon ng anak ko. Kanina lamang magkausap kami. Tapos bigla na lamang siyang nagkaganyan. Kaya dadalhin muna natin siya kay Mang Samson. Eh Aling Ofelia, mas malapit ho yung bahay ni Lawan. Doon na lang po natin siya dalhin kay Kulas. O sige, dalhin na natin si Shelo doon. Pag-uusap ng dalawa. Nang mga oras na yun, nakamasid lamang si Esias. Ito mismo ang may kagagawan ng kumbulsyon ni Shelo. Ito ang napiling gamitin dahil katulad ni Samson, may kakayahan din itong makakita ng mga elementong katulad niya. Bago nito tuluyang guluhin ang natural na estado ng katawan ng dalaga, humingi muna ito ng permiso at pumayag naman ito kapalit ng isang gintong barya. Nang makarating sa bahay ni Lawan, kagad naman itong tinignan ni Aling Estreng. Pinaunan na ito ng ibang mga nakapila dahil sa nakita nila ang nangyayari sa dalaga. Wala, tulungan niyo kami. Wika ni Randy. Kagad nila itong inihiga sa papag na gawa sa kawayan sa labas. Aling Ofelia, ano pong nangyayari kay Shelo? Ewan ko. Bigla na lang siyang nagkaganyan. Kulas, tignan mo na nga kagad ng anak ko. Gamutin mo siya pakiusap. Wika ni Aling Ofelia. Nilapitan ito ni Kulas. Unang tingin pa lamang, alam niya na hindi madadala ng hilot ang kalagayan ni Shelo ngayon. Kaya naman kagad niyang sinenyasan si Juan upang gumawa ng paraan. Kagad naman itong naintindihan ng pinsan. Aling Ofelia, pasensya na po kayo ha. Marami po kasing pasyente ngayon si pinsan. Wika ni Juan. Ano bang sinasabi niyo? Hindi niyo gagamutin ang anak ko. Hindi naman po sa ganun. Babalik na lang po kayo bukas. Anong sabi mo? Opo, bumalik na lang po kayo bukas ng umaga. Pag-uusap ng dalawa. Malawak pa ang ngiti ni Juan kay Aling Ofelia na nagwawala na dahil sa inis sa naging sagot ni Juan sa kanya. Oy Juan, bakit hindi niyo muna gamutin si Shelo? Wika ni Randy. Nakisawsaw na rin ang ibang nakapila. Nagsimula ng magsabing gamutin muna ang anak ni Aling Ofelia. Sige na, pumayag naman kami na unahin yung babae. Kawawa naman yan. Tama, baka kung ano pa yung mangyari kapag hindi naagapan. Pumayag naman yung mga nakapila na paunahin si Shelo. Kaya gamutin niyo muna yung dalaga. Hindi ba kayo naawa sa kanya? Huwag niyo sabihin na hindi niyo kayang pagalingin ang anak ko. Ay nako, baka peke naman yata kayo Oo nga, ang sabi niyo sa amin kanina, kahit anong karamdaman, kaya niyong pagalingin ni Kulas. Nagwawala na ang mga tao sa labas ng tahanan. Hindi lang pinapakita ni Kulas, ngunit natataranta na ang kalooban ng mga sandaling yon. Samantalang si Juan naman nagkukunwaring hindi nadidinig ang sinasabi ng mga tao. Hanggang sa mas lalong lumala ang kumbulsyon ni Shelo, kaya nagkagulo ang mga ito sa harapan ng tahanan ni Juan. Nananatili lamang na nakatayo ang dalawa
habang pinapanood ang nakaratay na dalaga. Nagmamadaling pumasok ng bahay ang magpinsan. Dumiretso sila sa kusina. Juan, anong gagawin natin? Teka lang, Insan. Nag-iisip ako. Ang sabi ko kasi sa'yo huwag na nating ituloy ito. Pag-uusap ng magpinsan. Palingalinga ang dalawa habang nag-iisip ng solusyon sa kaguluhan sa labas. Bistado na sila ng mga tao. Ito na ang katapusan ng lahat ng kasaganahang tinatamasa nila. Ito rin ang oras na ikinakatakot ng dalawa. Lalo silang natuliro nang mahulog ang nakasabit na kawali sa pader. Akmang dadamputin na sana ito ng magpinsan. Parehas silang napasigaw sa takot. Napaupo pa sa sahig si Juan habang si Kulas naman natumba sa ginawang pag-atras. Isang maliit na nilalang ang nagpakita sa kanila. Itim ang balat. Itim din ang kasuotan. May sombrero ito at may mahabang balbas. Duwende! Wika ni Kulas. Sa buong buhay ng binata, ngayon lamang siya nakakita ng ganong nilalang. Nanginginig itong gumapang upang kumuha ng kahit anong gamit sa kusina na maaaring ibato sa duwending si Esías. Nakapan nito ang isang garapon na may lamang asin. Kagad niya itong inihagis sa kinaroroonan ng nilalang. Ngunit mabilis itong naglaho na parang bula nang tatama na sana ang garapon. Saglit na nawala ang takot sa puso ng dalawa. Buong akala nila, tuluyan nang naglaho ang duwende. Ngunit nang akmang tatayo na sana sila, mula sa pagkakasalampak sa sahig, lumitaw muli ito sa kanilang harapan. At ang gamit ay yung nakakatakot nitong itsura. Muling napahiyaw sa takot ang magpinsan. Napaihipa sa kanyang suot na pambaba si Juan. Habang si Kulas naman, parang aatakihin na sa puso ng mga sandaling yun. Maligno! Maligno yan! Wika ni Juan. Nangibabaw din ang pagmumura ng dalawa na siyang nadinig ng mga tao sa labas. Nang mga oras na yun, kausap na nila si Samson na nagsabi sa pagpapanggap na ginagawa nila Juan at Kulas. Nasa maayos na ring kalagayan si Shelo at hawak-hawak din ito ang gintong barya na ipinangako ni Esías sa kanya. Napuno ng galit ang mga mamamayan ng baryo sa ginawang panloloko ng mga ito. Susugod na sana ang mga tao papunta sa dalawa nang dali-dali itong pigilan ni Samson. Hayaan nyo na sila, mga kabayan. May kabayaran ng lahat ng panlilinlang na ginawa ng mga huwad na yan sa inyo. Wika ng binatang si Samson. Napahinto ang mga tao. Tanging si Aling Estreng lamang ang diretsyong pumasok sa loob ng tahanan. Maya-maya pa, nadinig nila ang malakas na sigaw ni Aling Estreng. Kaya nagmadali silang dumungaw sa bintana sa labas ng kusina. Habang ang iba naman, pumasok na rin sa tahanan ng mag-anak. Juan, Kulas, Diyos ko, anong nangyayari sa inyo? Hindi magkamayaw si Aling Estreng sa pagtatanong sa anak at pamangkin na tila tinakasan ng bait. Sigaw ng sigaw ang mga ito na para bang may nakitang nakakatakot. Ngunit kahit anong hanap ng mga tao doon, wala silang nakikita. Talaga nga yata nabaliw na si Juan at Kulas. Nababagay lamang yan sa kanila. Mga manloloko. Ngayon gabutin nyo ang mga sarili nyo.
Sa isang iglap, nawala ang kanina'y napakahabang pila sa harapan ng tahanan ni Lawan. Nawala rin ang tiwalang ibinigay ng mga tao sa kanila. Tapos na ang maliligayang araw ng dalawa. Napalitan ito ng pasakit na araw-araw para kay Aling Estreng na siyang nag-aalaga sa mga ito. Ngunit maswerte naman ang dalawa. Naawa sa kanila si Esias. Pinagbigyan niya ang mga ito. Nangako naman ang dalawang binata na hindi na uulitin ang panluloko sa mga tao. Siguraduhin niyo lang dalawa na hindi niyo uulitin ang ginawa niyo sa mga tao. Dahil kung hindi, mas malala pa dyan na ang gagawin ko sa inyo. Oo, nangangako kami, Samson. Hindi na namin uulitin. Patawad. Kung kailangan din humingi kami ng tawad sa mga taon na loko namin, hihingi kami. Wala na rin naman kaming mukhang ihaharap sa kanila eh. Patawad ho. Patawad, Samson. Hindi ko na rin po uulitin. Alam kong nabulagan lamang po ako sa laki ng kita. Pero pangako, hindi ko na po gagawin ulit yon. Pag-uusap ng tatlo. Samantala, muling tinangkilik ang serbisyo ni Samson at Isias sa baryo. Nangako ang mga ito na hindi na hahayaan pang may makapasok muli na dayo sa bayan upang maloko ang mga mamamayan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Tonyo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samara. Isang linggo ng sunod-sunod na napapaniginipan ni Tonyo ang sumakabilang buhay na tiyuhin. Isang taon na rin ang nakalilipas. Magmula nang bawian ito ng buhay dahil sa away inuman. Hindi man nasaksihan ng pamilya ang buong pangyayari. Ngunit ayon sa mga nakainuman, may galit ang sumaksak sa kanilang kaanak. Likas namang palakaibigan ang tiyuhin. Kaya naman pala isipan sa mga tao ang naging motibo ng pumatay. Gusto man ng pamilya na bigyan ito ng katarungan. Ngunit hindi na nangyari. Dahil walang nakakaalam kung nasa na ang gumawa. Dahil nakaramdam si Tonyo na isa itong mensahe sa yumaong tiyuhin. Pilit niyang pinagtagpi-tagpi ang lahat ng panaginip. Minabuti ng binatang ipagbigay alam sa ama at sinabi naman ito na pumunta sa puntod at kausapin ang tiyuhin. Kaya nang sumunod na araw, maagang gumising si Tonyo. Nagluto ng mga paborito ng tiyuhin para dalhin sa puntod. At nang matapos, nagpaalam na sa ama na pupunta sa sementeryo. Habang naglalakad, pilit pa ding inaalala ni Tonyo ang buong nakita sa panaginip. Ngunit napakahirap alalahanin na parang pinaglalaruan lamang siya ng tiyuhin. Nang makarating naman sa puntod, kaagad inilatag ang mga dalang pagkain. Nang akmang magsisindi na ng kandila, nagulat ang binata nang makitang butas na ang nitso. Itinapat pa ni Tonyo ang muka para tignan ang nasa loob. Nakita na wala na ang bangkay ng tiyuhin. Nakaramdam ng kaba ang binata. Maya-maya pa, may dumaang sepulturero kaya naman hindi na niya pinalagpas ang pagkakataong makapagtanong. Manong, itatanong ko lang po sana kung may napansin po ba kayo nagbukas ng nitso? Nawawala po kasi yung bangkay ng tiyuhin ko. Tanong ni Tonyo.
Dali-daling tinignan ng lalaki ang butas. Napakunot na lamang ang noo nang makumpirmang wala nga ang bangkay sa loob. Ayon sa sepulturero, wala naman itong napansin na pagala-gala sa sementeryo ng mga nakaraang araw. Maaaring tanungin ni Tonyo ang mga nagrorondang tanod sa lugar tuwing gabi. Matapos makapagsalita, nagpaalam na ang lalaki at nagpasalamat si Tonyo. Dahil sa hindi alam ang gagawin, umuwi muna ito at nilahad sa ama ang mga nakita. Nako, balabag, aswang na naman ang may gagawa ng paggawala ng bangkay. Wika ng tatay ni Tonyo, natawagin na lang natin sa pangalang Gabriel. Habang umiiling, hindi naman nagsalita pa ang binata dahil gulong-gulo ang isipan. Magmula ng araw na yon, kung saan-saang albularyo na nagawi ang mag-ama. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi nakatulong dahil mailap sa tao ang mga nilalang at tanging pangontra lamang ang kayang ibigay. Makalipas pa ang 1 linggo, may napansin ang mag-ama na isang nilalang na dumadalaw sa tahanan. Sinusubukan nilang hulihin ngunit hindi matsyempohan dahil bigla na lamang nawawala. Kasabay nito, bali-balita din sa lugar ang isang aswang na naninirahan sa kakahuyan. Nambibiktima ng mga nagagawi sa lugar at kapag nahuli, kagad inilalabas ang matutulis na dila para sipsipin ang dugo ng biktima. Kaya dahil sa sitwasyon, minabuti ng mag-ama na mangolekta na mga pangontra sa aswang. Hanggang sa isang araw, gawa ng sobrang pagod sa maghapong trabaho, nakatulog kagad si Tonyo. Ngunit bandang 2:00 na madaling araw, napabangon ang binata dahil nakaamoy ito ng napakasangsang sa tapat mismo ng bintana ng kwarto. Sa sobrang lakas ng alingasaw, minabuti na lamang ni Tonyo na lumabas ng tahanan para sana damputin kung ano man yon at ilayo sa tahanan. Ngunit habang papalapit, mas lalong lumalakas ang amoy. Biglang napalingon ang binata nang maramdaman ang likidong tumutulo sa likod. Pagkatalikod, biglang hindi nakapagsalita ang binata nang makita ang yumaong tiyuhin. Hindi ito gumagalaw at nakatitig lamang sa kanya. Maya-maya pa, may kung anong maliliit na bagay ang pumuwing sa mga mata ni Tonyo. Kaagad naman niya itong pinunasan at pagkadilat, laking gulat nang makita sa harapan ang isang nilalang. Napakatangkad, may mahabang binti at walang tuhod. Napakapangit na mukha na may hahawig sa taong grasa. Dahil sa nakita, hindi na alam ni Tonyo ang gagawin. Kaya naman kumaripas ito ng takbo papunta sa natutulog na ama. Dali-dali itong ginising at pagkarinig sa inilahad ng anak, kagad nitong kinuha ang buntot pagi. Pumunta sa sinasabi ng anak. Nagmamasid-masid, ngunit wala nang naabutan pang nilalang at ayon sa ama, maaaring nakaramdam ngunit laking pasasalamat na rin na hindi nito sinakta ng anak. Bumalik na ang dalawa sa loob ng tahanan. Habang nakahiga, hindi mapakali si Tonyo dahil hindi pa rin mawala sa isipan na klarong nakita ang tiyuhin. Ilang oras pa itong nag-isip-isip at nagpa siyang pumunta sa albularyo para itanong kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakitang yon. Bata pa lamang,
Naniniwala na ito sa mga pangkalikasang nilalang, pati na din sa mga kakayahan ng albularyo. Kinaumagahan, matapos kumain, nagpaalam na si Tonyo na pupunta sa albularyo. Hindi naman ito pinigilan ng ama. Pagkarating sa tahanan ng albularyo, inilahad ng binata ang mga nakita. At dahil hindi naman ito bago sa manggagamot, sinabi na lamang na pupunta sila sa puntod pagsapit ng 6:00 ng gabi. Napatango naman si Tonyo. Hindi na umuwi pa dahil baka malaman ng ama ang gagawin. Minabuti nitong sarilihin na muna ang balak para naman hindi na madamay pa ang ama kung sakaling may hindi magandang mangyari sa kanya. Pagsapit ng 5:30, nagsimula ng maglakad ang dalawa papunta sa sementeryo. At nang makarating sa puntod ng tiyuhin, tumapat ang albularyo sa butas ng nicho. Lumuhod, nag-umpisa na sa pagsasagawa ng ritual. Hindi pa man nagtatagal sa pagdarasal, biglang humampas sa katawan nito ang napakalalakas na hangin. Napakapit pa nga sa butas ng puntod si Tonyo dahil sa sobrang lakas. Maya-maya pa, walang ano-ano'y biglang natigil at tumambad sa dalawa ang nilalang na nakita ng binata sa tahanan. Hindi naman umaatake. Sa katunayan, nagawa itong kausapin ng albularyo. Ibang lengguwahe ang gamit kaya walang ibang nagawa ang binata kundi matulala sa mga nangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas. Bumalik sa pagbanggit ng mga dasal ang matanda at tumakbo papalayo ang nilalang. Dahil walang alam sa mga nangyayari, minabuti na lang na antayin matapos ang matanda para makapagtanong. Nang matapos naman ito, may hinugot ang manggagamot na 2 kandilang puti at inutos kay Tonyo na sindihan ito sa tapat ng butas ng nicho. Tumango naman ang binata habang nagsisindi ng kandila. Hindi maiwasang mapatitig sa loob ng butas. Wala namang ibang nakita kundi mga bato. Ngunit may kilabot pa din sa katawan ng binata. Pagkatapos, naglakad na ang matanda kaya sumunod naman si Tonyo. Mabuti na lamang at pumunta ka sa akin. Kundi, hindi ko maipararating sa iyo ang ibig sabihin ng tiyuhin mo. Kaya nawala ang bangkay sa puntod dahil binuhay siya ng isang amalanheg. Ito ay mga nilalang na namatay na, ngunit muling nabubuhay para ipasa ang lahi sa kamag-anak o hindi kaya naman sa ibang tao. Dahil sa gusto pa ng tiyuhin mo na magantihan ang pumatay sa kanya, pumayag ito sa gusto ng nilalang, kaya nabuhay ang katawan niya. Maswerte ka lang dahil marunong pang makakilala ang tiyuhin mo. Wika ng albularyo. Dahil sa mga nadinig, imbis na matakot, nakaramdam ng tuwa si Tonyo dahil buhay pa ang tiyuhin. Kahit papano'y, maaari pa itong makausap. Nagpatuloy lang sa pagkwekwentuhan ang dalawa patungkol sa mga uri ng nilalang hanggang sa makaabot ng tahanan ng albularyo. Hanggang sa ilang sandali pa, nagpaalam na si Tonyo sa matanda. Pagkarating sa tahanan, minabuti nitong ikwento sa ama ang mga nangyari. Nagalit pa ito dahil pabigla-bigla ng pasya ang anak. Ngunit patuloy pa din sa pakikinig sa mga pangyayari. Naiintindihan ito ang ibig sabihing mensahe. Ngunit paulit-ulit na pinapayuhan ang anak na huwag magpapakampante dahil ibang nilalang na ang tiyuhin at anumang oras maaari itong umatake kahit pa sa sariling mga kaanak.
hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo. Hindi na magkamayaw ang mga tao sa lugar sa patuloy na pag-atake ng nilalang. Ayon sa mga matatanda, isa itong amalanhig. Tuwing nadidinig ito ni Tonyo, naaalala niya ang tiyuhin. Kaya naman minsan, nakikipagdebate ito sa mga tao sa lugar na hindi naman masama ang nilalang. Nagagalit naman ang ama dahil kung ano-ano ang pinagsasabi ng binata. Masyado itong nagpapadala sa sariling emosyon. At dahil madalas nang napapaaway ang binata, minabuti ng ama na wag na munang palabasin ang anak. Dahil baka kung ano pa ang magawa ng iba sa sariling anak. Dahil salungat ang sinasabi nito sa paniniwala ng nakararami. Halos 3 linggo din na hindi lumabas ang binata dahil sa utos ng ama. Hindi naman ito nagpumilit. Gabi-gabi na lamang siyang nag-aantay na may dumalaw na nilalang. Ngunit ni isang beses ay hindi na muli itong nakita. Hanggang sa isang gabi, habang kumakain ang mag-ama ay nakarinig sila ng hiyawan ng mga tao. Dali-dali silang lumabas. Tinanong ang isang matanda na tumatakbo-takbo din papunta sa nagkukumpulang tao. Ayon dito, sa wakas, napatay na ang amalanhig sa lugar. At dahil sa narinig kagad na tumakbo ang mag-ama sa pinakamalapit na sapa, kung saan nagkukumpulan ang mga tao. Nang makarating, tumambad ang napakadaming uod. Maya-maya pa may isang matanda na lumapit at sinabuyan ito ng itim na likido. Lumubog ang mga uod na isang indikasyon na wala na nga itong buhay. Napatitig si Tonyo sa matanda. Nakaramdam ng galit ng mabatid na ito ang albularyong tumulong sa kanya. Pakiramdam ng binata na mga oras na yon pinaglalaruan lamang siya ng manggagamot. Dahil sa nakita, tumakbo ito papauwi. Naiyak na lamang nang maisip na tuluyan nang nawala ang tiyuhin. Sumunod naman ang ama. Wala na itong sinabi pa at pinabayaan lang sa pag-iyak si Tonyo. Dahil sa pangyayari, nakampante ang mga tao sa lugar. Wala na ang perwisyong nilalang, habang ang binata naman ay labis ang galit sa albularyo. Lumipas pa ang mga araw. Unti-unti namang naintindihan ni Tonyo ang naging pasya ng albularyo. Pilit na ipinapaliwanag ni Tatay Gabriel na nagawa yon ng matanda. Dahil perwisyo na ito sa lugar at isa pa. Patay naman na talaga ang tiyuhin. Katawan na lamang ang buhay kaya hindi na dapat pang ipilit sa isipang makakabalik pa sa dati. Samantala, pinanatili namang bukas ang nicho. Matagal ng panahon mula nang mangyari ang karanasan. Hindi man nagawa ng tiyuhin ang misyon. Ngunit dasal na lang ang ginawang tulong ng binata. Natutunan din ni Tonyo na ang kamatayan ay parte talaga ng buhay. Marami man ang hindi naniniwala sa kanya. Ngunit nananatili sa alaala ni Tonyo nang minsang magkaroon ng tiyuhing amalanhig. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.